Ay, hello po regarding sa tanong, regarding sa auto loan. Auto loan na may credit card utang. Ito pong i-share ko is base sa aking sarili karanasan again. Kasi mayroon naka-auto loan na nakapangalan sa amin, sa akin, tapos sa amin ng asawa ko. Nung time na yon wala ako dito sa Pinas. Yung sa bayaw ko talaga yung sasakyan na yun, hindi sa amin, sa hipag ko. Ngayon, gusto na nila i-fully paid. Kasi nagkapera na sila. Di pinuntahan ng asawa ko, tsaka nung hipag ko sa bangko, di binayaran na nila ng buo. Di, syempre mag-aantay ng ilang araw para i-release yung ORCR. Sa kasamaang palad, tumawag sa akin yung asawa ko. Ang sabi niya, Mami, ayaw i-release yung ORCR, gawa ng meron ka daw utang sa credit card. Sabi ko, take note, yung utang ko sa credit card is naka-payment arrangement. Hindi ako nasisira, tuloy-tuloy yung bayad ko. Pero ayaw nilang i-release. Gusto nila i-fully paid din yung utang sa credit card para ibigay yung ORCR. So, walang choice. Kasi nga nahiya yung asawa ko doon sa hipag ko, tsaka doon sa bayaw niya, bali sa asawa ng hipag ko. Ang ginawa ng asawa ko, sabi niya, Mami, babayaran ko na ng buo. Ang ano pa doon, nag-email mismo sa asawa ko, yung RGS company yan, RGS third party. Hindi nyo kumapit ang dalawa kong video. Buti na lang yung mga resibo ng mga binayaran ko noon is naisasave ko, so kinuwenta ko. Pero tinignan ko kung magkano yung sasabihin nilang balance. Maliit lang naman na, buti na lang time na nasa parang 50 na lang. Parang nasa 70 yung dalawa, 30 tsaka 40 mahigit. Kaya walang choice sa asawa ko, ginawa niya, binayaran niya kasi nga hiyang-hiya siya dun sa atin niya. Kaya nga nila gustong bayaran yung sasakyan para makuha na yung ORCR sa kasamaang palad, hold ng RGS company, which is dapat hindi siya related, di ba? Hindi ko sure kung bakit ganun yung nangyari, pero yung taga-bangko yung nagsabi na, Ma'am, ayaw pong i-release yung ORCR nyo kasi po nakita po na meron pong utang si Ma'am Jonet sa credit card. Sinabi ko sa kanila, tinawagan ko, in-email ko kasi nasa ibang bansa din ako. In-email ko para sabihin na, Ma'am, bakit ganun? Naka-payment arrangement po yung BDO credit card ko. Tapos, hindi naman ako nagkakaproblema sa bayad. Consistent yung pagbabayad ko monthly hanggang sa matapos. Yun yung sinabi nila. Ma'am, pag natapos na daw po kayo makabayad dun sa credit card niya, tsaka lang daw po i-release yung ORCR. So, ang nangyari, sa hiya ng asawa ko, pinuli paid niya. Tsaka lang nila nakuha yung ORCR. At eto pa pala, na-check ko kasi merong account, yung dalawa kong anak na maliit. Which is, nababasa ko nga na kahit walang court order, is pinakikialaman nila yung bangko na naka-indicate yung pangalan ko. For example, yung dalawa kong anak, minor de edad. Sa kanila naka-name yung pangalan, pero dahil minor de edad sila, ako yung nag-open nun. So, naka-care of sa akin, parang ganun. Ako yung may access mag-withdraw. Siguro bukas, i-check ko sa video kung okay pa ba yung account ng mga anak ko. Which is, ano lang naman yun, matagal kong in-open yun. Maintaining lang naman parang, 5,000 lang, parang ganun. Tig 5,000 lang yung laman. Hindi ko sure kung may laman pa. Pero ang gagawin ko, kung bukas ay okay pa, i-withdraw ko na lang. Bibili ko na lang ng mga gusto nila. Kung hindi pa pinakikialaman yung pera ng mga anak ko. Kung okay pa yung mga account nila. Kasi baka mamaya hindi na rin siya okay. Or baka mamaya kinuha na rin na walang paalam. Kagaya ng kalimitan na nababasa ko kahit walang court order nga, pinakikialaman yung pera mo sa bangko. Which is dapat hindi. Kaso kung maghahabol kasi tayo, sobrang daming proseso. Lalo yung sa auto loan. Dapat kasi ilalaban ko yun. Sabi ko, hindi ko bayaran, naka-payment arrangement yan eh. Kaso matigas ang taga-bangko. Taga-bangko kasi nakakausap nila eh. Pero sabi nila, tinatawagan daw nila yung parang nag-finance. Ewan ko kung anong nangyari dun sa ganun. Basta yun na sinasabi ng taga-bangko na taga-BDO na ayaw pong ibigay yung ORCR nyo kung hindi nyo po ibabayaran. Talaga nakipagmatigasan sila. Tapos nakuha yung email address ng asawa ko. Yung taga-RGS, nag-email directly sa asawa ko. Kaya ayun, binigay yung computation na kung magkano yung dapat bayaran. Parang naka-discount din, konti lang. Jackpot nga ang RGS nun eh. Konti lang yata yung na-less. O tumubo pa sila, parang gano'n. Kasi nga, di ba, naibenta na ng video yun. Yun lang. Sinishare ko lang experience ko. Kasi ang dami ko nababasa regarding sa auto loan. Kung makukuha ba yung ORCR ng auto loan.
kapag meron kang utang sa credit card. Yun nga po, na-recap ko lang. Base sa aking experience, BDO Bank, hindi nila inirelease ang ORCR hanggat hindi fully paid yung credit card na utang ko. Mag-share din po kayo na experience kung meron kayo experience, at tomorrow i-check ko yung account nga na anak ko. Double check ko, babalikan ko po kayo, i-share ko. BDO din yun. Kasi parang feeling ko ang BDO napakalupit. Talagang ang dami nilang, sila ang malupit na bank. Ano talaga sila? We find ways. Talagang nakakahanap sila ng paraan para makabayad. Para ipitin ang lahat ng ipitin at bayaran ang dapat bayaran. Sa bagay, nung time naman yun, okay naman ang pagbabayad ko sa kanila. Wala naman nagiging problema kasi nga pumayag ako sa payment arrangement na binigay nila. Pumirma pa ako. May pirma yun kahit hindi ako nagpapakasira doon. Yun lang. Sila yung nagpakasira. Kasi sila yung atat na matapos na. Tapusin na yung utang ko. Ayaw nila mag-antay. For 2 years kasi yung kinuha kong payment arrangement sa kanila. Yun lang po. Kasi ang dami kong nababasa at saka ang dami rin nagchat-chat sa akin regarding sa auto loan, kung makukuha ba yung ORCR, at na may utang sa credit card. Thank you po.